Hanggang sa huli, inilaan ni Pope Francis ang kanyang panahon sa paglilingkod sa kapwa. Kaya iba ang kirot ng kanyang pagpanaw lalo na sa mga taong minsan niyang nakasalamuha. Gaya ng isang Pilipino na ibinahagi ang kanyang karanasan. Ating saksihan. November 2024, nang personal na makausap ng De La Salle graduate na si Ken, si Pope Francis. Kinilala ang grupo nilang Project Magkasapi sa Uni Servitate 2024 na para sa mga pinakamahuhusay na Solidarity Service Learning Experiences sa Catholic Higher Education. When I posted it also in social media, sobrang emotional po and sobrang thankful when Pope Francis mentioned, "Is this for me?" And sobrang nakangiti po siya ng sobrang laki po. Dahil nung time po talaga po na yun is lahat po kami is we have the opportunity, every one of us, to talk with Pope Francis. Kung ano po yung advocacy po namin, what we did. So ni-share ko po kay Pope Francis. Noong araw na yon, tila nagbago ang buhay niya. I'll give my best to be a better version of myself and to also serve the community with the guidance of Pope Francis. Kaya kakaibang kirot ang hatid kay Ken nang balitang pumanaw na ang 88 anyos na Santo Papa na hanggang sa mga huling araw, paglilingkod pa rin sa simbahan at sa kapwa ang isinasabuhay. Kahit nakaratay sa ospital mula noong February 14 hanggang March 23, panay pa rin ang kanyang mga mensahe ng pag-ibig, pag-asa at kapayapaan para sa mga lugar na nababalot ng kaguluhan. Kapayapaan ang sentro ng kanyang mensahe para sa Easter sa gitna ng patuloy na digmaan sa Gaza para sa mga Palestino, gayon din para sa mga Israeli. Pangmatagalang kapayapaan din ang hiling niya sa Ukraine. Sa kabila ng iniindang double pneumonia at muntik ng pagpanaw habang nakakonfine, ayon mismo sa kanyang mga doktor, di niya nalimutang magpasalamat para sa milyong-milyong sumusuporta at nagdarasal para sa kanya. Di rin niya nalimutang magpasalamat sa mga doktor at nurse na nag-alaga sa kanya sa Gemelli Hospital sa Roma. Grazie e grazie per tutto quello che avete fatto. Grazie a lei. Sei così forte. Quando comandano le donne, le cose vanno. Grazie e grazie a tutti voi. Prego per voi. Per favore, fatelo per me. Grazie. Isa yan sa mga huling public appearance ni Pope Francis na 2 buwang pinagpapahinga noon ng mga doktor kasunod ng kanyang confinement. Nasilayan din siya sa Vatican nitong Palm Sunday. Buona Domenica delle Palme. Buona Settimana Santa. Noong Huwebes Santo, nagawa pa niyang bumisita sa isa sa pinakapunuang kulungan sa Roma. Sa maraming pagkakataon, lalo kapag nagsasalita, kapansin-pansing hirap ng huminga si Pope Francis. Bata pa si Pope Francis, natanggalan na siya ng bahagi ng kanyang baga dahil sa severe pneumonia. Noong 2021, tinanggal ang bahagi ng kanyang colon dahil sa diverticulitis o pamamaga sa large intestine. Noong 2023, inoperahan din siya para tanggalan ng abdominal hernia o luslos. Meron din siyang sciatica, isang kondisyon sa nerves na nagdudulot ng pananakit ng balakang, likod at binti. Iniinda rin niya ang problema sa kanyang tuhod. Ang kanyang double pneumonia nitong Pebrero, itinuturing na pinakamatinding health crisis ng 12 taong panunungkulan bilang Santo Papa. At umaga ng April 21, pumanaw si Pope Francis sa kanyang residence sa Casa Santa Marta sa Vatican. Noong 2023, sinabi ni Pope Francis na napili niyang paghimlayan ng kanyang labi ang Basilica of Santa Maria Maggiore sa Roma na malapit sa kanyang puso dahil sa kanyang debosyon sa Birheng Maria. Siya ang unang Santo Papa na ihihimlay sa labas ng Vatican sa loob ng mahigit 1 siglo. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.